Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala na pinagkalooban niya ulit tayo ng panibagong panahon, oras upang ating pag-aralan ng kanyang mga salita. So, it's April 21, entitled A Nominal Faith Not Sufficient. So, dito mapapansin natin na yung pangalan na nag-aangkin na nananampalataya ay hindi sapat. So, atin po ito pag-aralan. Sa Isaiah 41 verse 13, For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. So, ang Panginoon ay nangako sa atin na panghawakan natin ang kanyang mga pangako at hindi tayo matatakot dahil siya ay tutulong sa atin. For a few weeks past, I have had a deep sense of the promises of God and the hope of the Christian. The Bible never seemed to me so full of rich gems of promise as within the last few weeks. So, dito mapapansin natin na sa loob ng ilang linggo nung nakalipas ay nagkaroon ako ng malalim na pakiramdam. Ito yung situation ni Ellen White nung siya ay binigyan ng vision. Yung vision niya, yung Biblia ay hindi kailanman tila sa akin puno ng mayamang hiyas ng pangako bilang sa loob ng nakaraang ilang linggo. So, kanya itong pinag-aralan. So, sinasabi pa dyan na, It seems that the dews of heaven are ready to fall upon us and refresh us. If we will only take the promises to ourselves, we can never overcome our own natural tendencies without the help of heaven. And the precious Jesus places himself right by our side to help us in this work. So, tila tayo ay talagang hamog. Nakakatanggap tayo ng mga hamog ng langit ay handang bumagsak sa atin at sariwain tayo. Kung ating kukunin ang mga pangako sa ating mga sarili, hindi natin malalampasan ang sarili nating likas na hilig nang walang tulong ng langit at inilalagay ng mahal na Jesus ang kanyang sarili sa tabi natin upang tulungan tayo sa gawaing ito. So, kung tayo nag-aangkin lamang sa ating mga sarili, hindi po ito sapat para makapanagumpay tayo. Dahil ang tanging makakatulong lamang sa atin ay ang mga bagay sa langit na ibubuhos sa ating mga puso. He says, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. We want to believe just what Christ has said. We want that our faith shall compass the promises. So ito yung pangako ng Panginoon na tayo, narito si Kristo ay sumasa atin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So gusto nating paniwalaan kung ano ang sinabi ni Kristo. Nais natin na ang ating pananampalataya ay sumaklaw sa mga pangako. So ito po yung dapat nating panghawakan sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano. Tayo ay talagang nagsusumikap at ang ating pagsisikap ay hindi sapat. Kung wala ang tulong ng Panginoon, wala din po tayong magagawa. So kinakailangan na atin pong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na ito. It is a great thing to believe in Jesus. We hear many say, believe. All that you have to do is to believe in Jesus. But it is our privilege to inquire, what does this belief take in? And what does it comprehend? So ito yung ating itatanong. Kung nakakarinig na tayo na maniwala at maniwala lamang kay Kristo, ngunit ito yung ating pribilehiyo na maitanong sa ating mga sarili. Ano ba ang nalalaman ng paniniwalang ito? At ano ang maiintindihan natin? So, ang paniniwala ay hindi sapat. Kinakailangan na ating sampalatayanan at isabuhay ang bawat doktrina na ito, ang bawat katotohanan sa ating buhay. At ito yung napakalaking bagay na kailangan tayong maniwala kay Jesus. Hindi lang paniniwala na salita lamang, kundi isabuhay ang mga katotohanan na kanyang ipinabatid sa atin. So, hindi po tayo mawawala ng pag-asa kung tayo ay nabibigo minsan na panghawakan ang pangako ng Panginoon dahil siya ay sapat, ang kanyang biyaya ay sapat para makapanunggumpay tayo dito. There are many of us who have a nominal faith but we do not bring that faith into our characters. So, marami sa atin ang may mga pananampalataya sa pangalan lamang. Ngunit hindi natin dinadala ang pananampalatayang iyon sa ating mga pagkatao. Ito yung nakakalungkot. We must have that faith which works by love and purifies the soul. That this belief in Christ will lead us to put away everything that is offensive in His sight. So, kinakailangan na nating taglayin ang pananampalatayang gumagana sa pamamagitan ng pag-ibig na nagpapadali sa ito ng kaluluwa. Dahil kapag ito yung kumikilos sa ating buhay, dito tayo papabanalin at pararangalan ng Panginoon. Dahil ito yung aakay din sa mga tao sa atin na alisin ang lahat na nakakasakit sa kanyang paningin. So, magtulungan po tayo sa mga bagay na ito upang tayo ay talagang makapanagumpay. Dahil
sa ating pagtutulungan, sa tulong din ng Panginoon, ating sampalatayanan at ating gawin ang kanyang kalooban. Unless we have His faith that works, it is of no advantage to us. Maliban kung taglay tayong manampalataya at gumagawa, wala itong pakinabang sa atin. So you may admit that Christ is the Savior of the world, but is He your Savior? Do you believe today that He will give you strength and power to overcome every defect in your character? Ito yung tanong. Naangkin mo na si Kristo ay iyong tagapagligtas. Naniniwala ka na si Kristo ang tagapagligtas ng mundo. But ang tanong, naniniwala ka ba ngayon na siya talaga ba ang tinatanggap mo bilang tagapagligtas? Naniniwala ka ba ngayon na siya ay magbibigay sa iyo ng lakas at kapangyarihan para makapanagumpay sa lahat ng depekto ng iyong karakter? Atin po itong itanong sa ating mga sarili. Huwag lamang tayo naniwala na sa salita lamang, kundi dapat tagatupad din naman sa mga katotohanan na ating nalalaman upang mamold ang ating karakter at maging kagaya tayo ni Kristo sa lahat ng bagay. We have individually this lesson to learn of special trust in our Savior. We are to trust our Heavenly Father just as a child trusts its earthly parents, and believe that He is working for our good in all things, and that every struggling cry and every effort against the adversary of our soul enters into the ears of the God of Sabaoth, and that He will send us help every time we need it. So, bawat isa sa atin, kanya-kanya tayong dapat nating pag-aralan ito, na ito upang matutunan natin ang natatanging pagtitiwala sa ating tagapagligtas. So, dapat nating magtiwala sa ating makalangit na Ama kung paano niya tayo o paano yung isang bata ay nagtitiwala sa kanyang mga magulang sa lupa at naniniwala na siya ay gumagawa para sa ating ikabubuti sa lahat ng bagay at na ang bawat paghihirap na sigaw at bawat pagsisikap laban sa kalaban ng ating kaluluwa ay pumasok sa mga tenga ng Diyos ng Sabat at na siya ay magpapadala sa ating mga tulong sa tuwing kailangan natin ito. So, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng bagay na ating naangkin, gamitin nawa natin sa kanyang kalooban upang mas parangalan pa tayo ng Panginoon at magawa natin ang kanyang gusto at nais sa atin. He will help us over every temptation if we call upon Him in faith. Now, this is the lesson we must learn. So, tutulungan niya tayo sa bawat tukso kung tatawag tayo sa Kanya ng may pananampalataya. Ngayon, ito ang aral na dapat nating matutunan sa ating buhay, mga kapatid. Isipin nating mabuti, ano ba yung mga bagay na nagagawa ko? Napaparangalan ko ba ang Panginoon sa mga bagay na ito? Namamatay ba ang aking mga sariling pagnanasa at si Kristo ang naghahari dito? So, kinakailangan na paniguraduhin natin ito. Pag-aralan pa ng nating pag-aralan ang mga salita ng Panginoon upang ating mas maintindihan at malawakan pa ang ating pag-aaral sa ating mga pag-iisip at maisabuhay na magbigay ito ng paalala sa atin. Nabigyan niya tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili sa lahat ng bagay. At si Kristo lamang ang tanging nating pag-asa upang makatikim tayo ng preskong biyaya mula sa langit. At siya lamang ang tanging nating pag-asa din sa panahon na tayo ay sinusubok. I can trust my Savior. He saves me today. And while I am struggling to overcome the temptations of the enemy, He will give me grace to conquer. So, ito yung pangako ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Na tayo ay manalig sa Kanya at tayo ililigtas niya ngayong araw. At habang ako ay nagsusumikap na makapanagumpay sa mga tukso ng kaaway, bibigyan niya ako ng biyaya at lakas upang makapanagumpay. So, huwag po tayong mawala ng pag-asa sa panahon na tayo nabibigo. Dahil ang Panginoon ay nandyan, tutulungan niya tayo sa bawat maliliit na bagay na ating hinahakbang. Makipag-cooperate lamang po tayo sa Kanya upang ang ating mga pagsisikap ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, kinakailangan nating mas maunawaan pa ang Kanyang mga salita upang hindi lamang tayo taga-angkin na nananampalataya. Dahil ang pag-aangkin na tayo ni mga Kristiyano, mga kapatid, hindi yan sapat. Hindi yan nagpapabanal sa'yo. Once na nalaman mo ang katotohanan, kinakailangan mong ipanalangin ito na tumubo ito sa iyong puso at maging maisabuhay mo ito at malakaran mo ito araw-araw. Dahil binibigyan tayo araw-araw ng Panginoon ng sapat na biyaya, mga pribilehiyo. Ang atin lang, paano natin ito gagamitin o paano natin i-exercise sa ating buhay. Ganun din sa ating pangkalusugan. Ano man ang mga sa ating good health, kinakailangan na pangalagaan. Hindi sapat na alam mo ano yung katotohanan, dun ka na maliligtas. Kundi
kinakailangan mo itong hakbangin, kinakailangan mo itong lakaran upang mapabanal ka dito. Dahil ang Panginoon nandyan lamang, hindi niya tayo pababayaan. Tayo lang yung umiiwan sa Kanya. Never niya tayo iniwan, mga kapatid. Kaya pinapahintulot ng Panginoon yung mga bagay-bagay na mangyayari sa atin na hindi natin inaasahan, na ito'y negatibo sa buhay natin, upang ma-realize natin na ang ating landas ay hindi pala ito landas ng Panginoon. Kaya panghawakan natin ang Kanyang pangako, ang Kanyang landas ay ating lakaran upang makapanagumpay tayo sa lahat ng bagay. At ito ang panalangin ng Panginoon, na magkaisa tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless po sa ating lahat.